Good morning. Nandito tayo sa ITCPH kasama si Attorney Doc Betlog. This time po, seryoso po naming ipamamahagi kung ano ang biosecurities para sa ating farm. Alam natin na ngayon ay humaharap tayo sa isang pagsubok na bago pa lang sa ating bayan, pero sa ibang bayan, sa ibang lalawigan ay kanila na po itong hinaharap. So sana matuto tayo sa kung ano naging sitwasyon o paano nila nilabanan ang ASF virus. Dito po natin kailangan ang salitang pagkakaisa, pag-uunawaan at respeto na kailangan gawin, hindi lang po sa salita. Nandito po ulit si Attorney Doc Betlog. Attorney. Magandang umaga mga ka-hog racer. Ito po ay seryosong usapan na ibibigay natin ang full information paano ba ang tamang biosecurity na i-apply natin sa ating mga farm. Dahil ang ITCPH po, bukod tangi dito sa Batangas ay hindi na-infect ng ASF. Buong Batangas po, na-infect sila, pero ang ITCPH po ay hindi naapektuhan ng mapaminsalang ASF sa ating dahil attorney ay mahigpit na talaga pong dahil pinatupad nila yung mahigpit na biosecurity sa kanilang premises. Ang pagkakalam ko, attorney, di ba, sinabi nila ni ITCPH talagang hindi po nagpapauwi sila ng tauhan nila. So Yes talagang po, totoo po yun. Kung meron man po tayong mga kasamahan na meron tauhan sa loob ng piggery, ito po ay dapat hindi natin pinapalabas. Dapat nandun lang siya sa loob ng premises ng piggery. anong kadahilanan po yun, attorney? Dahil maaari siyang makakuha ng ASF hindi man sa hayop o sa mga tao nakakasalamuhan niya. So ibig sabihin talaga po tayo tayo bilang tayo talaga ang carrier. Yes po, human talaga ang carrier ng virus. So dapat talagang i-impose ang proper biosecurities. Ayan po lagi natin reminder, ang biosecurity. Sa katunayan po talaga, tayo ay always nag-remind sa ating mga kasamahan na higpitan ang biosecurity. Unahin natin yun bago tayo tumutok sa ating presyo ng ating life weight. Opo. Ano po? Dahil pag maganda ang biosecurity ng ating piggery, maaaring makontrol natin ang pagkalat ng ASF, doon magsimula ang pagtaas ng presyo ng live weight ng Mindoro. Pero kung hayaan natin ito, umalat, lalo pong bubulusok ang presyo ng live weight. Mawawalang saysay po lahat ng mga ating pinagpaguran, attorney. Tama po yun. Ngayon, samahan nyo ako, i-demo natin sa kanila ang tamang biosecurity. Ito po yung demo lang po, samahan nyo po ako. So attorney, dapat ang unang gagawin. Ito ay demo lang po ito. Demo house. Ito po ay ang ITPCH. Ito yung pinaka-demo nila. Kailangan po dito, meron tayong botas bago pumasok ng piggery. Kailangan po magpalit ng damit. Kung wala man lang kayong PPE o proper dress, kailangan po bagong ligo at bagong palit ng damit. Ano po? Ito po yung mga damit dito sa ITCPH. Ayan po ang damit ng ITCPH. Bago po kasi kayo makapasok sa mismong piggery ng ITCPH, kailangan nyo po magpalit ng damit. Katulad nito, maligo at magsuot ng bota. Ngayon po, pag nakasuot na kayo nito ng PPE sa bota, pagpasok nyo po dito, ay andito po magagawin ng foot bath katulad ng apog. Yung sinasabi natin dehydrated apog, dapat dito po nakalagay ito bago pumasok sa piggery. Ngayon, pagpasok niyo po dito, sunod lang po kayo. Attorney, yung ganitong setup dapat siguro meron silang tinatawag na market hog para hindi na po. Honestly po, itong area nito is market hog. Opo. Dahil nga tayo nagde-demo, kailangan natin ipakita sa kanila yung tamang paglalagay ng biosecurity sa kanilang mga farm. Ano po? Opo. Sige po. Sige po, attorney. Ngayon po, may isang another pintuan ulit. Bago tayo pumasok, mismo sa pintuan ng piggery, maglagay na po tayo ng foot bath dito, katulad ng hydrated apog. Okay. Sana po mayroon na kayo natutunan. Ngayon po,
napapansin niyo po ang kulungan. Opo. Pakibi po ang ating mga kulungan. Napapansin niyo po, ito ay napapalibutan ng net. Napapalibutan ng net. Wala po kayong makikita. Pwedeng pasukan na kahit anumang ng ibon. Ayan. So, ang pagkakalam ko, attorney, di ba, carrier rin po sila? Tama po ba? Ang mga carrier po ng ASF ay langaw. Ito yung napatunayan na ng ating mga eksperto, dumana sa laboratory. Ang langaw po ay carrier ng ASF. Pero attorney, bakit ganyan po? Medyo... Malalaki ang hole. Opo. Kasi ang Batangas po, hindi na sila ganon ka-infected. Kaya okay na po ito. Ang iniwasan na lang po dito ay mga ibon. Dahil ang ibon po, mas malayo ang nararating kaysa sa langaw. So, bali ngayon po sa kasalukuyan po nangyayari sa Mindoro, lalo na po sa malapit doon sa tinatawag na Ground Zero at Kalapit Bayans, iyan po ba ay advisable or mas kailangan po mas maliit? Ang advice po sa fresh infected is yung hindi makakapasok ang mga langaw. Dahil po by 1 to 2 kilometers pwedeng liparin pa po ng langaw yan. So mas maliit pa po dyan, attorney? Yes, yung hindi na po makakapasok ang langaw sa inyong piggery. Yun ba yung tinatawag na B-net? Ano ito? Dry net. Dry net? Kaya po meron kong maraming mura na net, dry net o mosquito net. Depende po kasi yan sa quality ng net. Okay. Yung recommended po natin is dry net dahil po ito ay heavy duty, hindi po siya madaling mabutas. So Kung, medyo... kung bibili man tayo ng net, ay doon na po tayo sa siguradong hindi mabubutas ng anumang hayop. Hindi siya madaling mabutas. Kaso lang po, medyo may kamahalan po ang dry net, yung quality dry net, nasa 3,400. Pero 100% naman po hindi agad-agad mabubutas. Siguro hindi na natin papansinin yung halaga ng ating bibilihan. Mas ang bigyan natin yan ng tono, yung halaga ng mawawala honestly, sana. ako po ay naghahanda rin sa ASF. Ako po hindi na natingin sa presyo. Ano po? Opo. Dahil ako ay tumitingin kung paano ko masisave ang aking mga alaga na hindi ma-infected. Instead na mag-focus ako sa ibang bagay, sa presyo ng live weight, hindi ko na pinafocusan yun dahil anytime masecure ang buong municipality ng halimbawa ng Gloria, Calapan, na bungabong pwede pong tumaas ang live weight. Doon po hahatak ang live weight. Kaysa nagpo-focus tayo, nagmamadali tayo magbenta ng baboy, mas pabor din po yun sa nakakaraming na inuuna ang biosecurity. Okay. Dahil pag marami nagbenta ng baboy, mas lilit ang tsansang kumalat ang ASF. Kasi po, may iba po nagsasabi, yung biosecurity po ba, pag binenta ba namin ng baboy, ganun pa rin ba ang presyo? Ayan po ay mali, honestly po ako, hindi naman po ako nangungutya ng mga tao. Ay po yung pananaw nyo ay, iba-iba po tayong pananaw. Pero sa aking pananaw, yung ganun ay isang napakababa. Dahil kung iisipin natin, ito ang ating hanap buhay, papahalagan natin ang biosecurity, hindi lang ang presyo. Okay po. Sige, po? malinaw po. Malinaw. Sana po meron kayo nakitang Ito po. halimbawa dito sa ating area na pinapakita dito sa ITCPH, meron kayong matutunan. Sige po, paikot na lang po ang buong area para makita ng ating mga kababayan. So ito, attorney, is for fattener to. Yes, for market hog po to. Apo. Kasi hindi tayo pwede pumasok sa bidding dahil hindi tayo doon naka-assign. Apo. Bagong innovation ng pig pen designed by ITC Philips. So, Ayan po. Ito po Pina- ay pina- pwede namin i-share sa inyo. Ito pa ay iniikot ng ating mga kasamahan ngayon na ating videographer. Pinapakita sa inyo. ito, attorney, may tanong ko lang po, para saan po to? Ito po ay composting organic fertilizer. Dito po kinukolekta, pagkakolekta po galing sa pig pen ang mga manure ng baboy, Apo. dadalhin po dito sa dry. Okay. Para naman saan po gagamitin po yung nanditong nagmula dito sa composting? Itong composting area to ginagamit natin bilang fertilizer sa ating mga halaman. Alternative